Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target. On air. Ito mukhang naghayag po ng pagkabahala si House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List, si Congresswoman Arlene Brosas, regarding po dun sa 23.65 billion lump sum budget ng Marcos administration para sa taong 2025 ba? Ito upang pag-usapan yan at sakto nasa linya ng ating komunikasyon si Congresswoman Arlene Brosas. At magandang hapon po, Congresswoman Arlene. At kung inyo pong mamarapatin, ano po ba itong tinatawag na climate change o climate port po, Congresswoman? Yes, oo. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po sa mga tagapakinig. Ito pong proposed climate change expenditure. Sa totoo lang po, naka-lump ito doon sa 1.01 trillion budget for climate change expenditures ng 2025. Ibig sabihin po, yung 23.65 billion na sinasabi natin at inirereklamo natin as a form of lump sum funds, nandun po siya sa amount na in-earmark ng DPWH na 779.38 billion. Ito po yung sa flood control project. Mm-hmm. So, ang sabi po natin dito, misleading ito. Kasi po, diba, bakit mo i-earmark sa special purpose funds yung 23.65 billion? No? Parang nangangamoy pork po ito. Parang climate pork po ang tawag namin. Kasi maaaring gamitin for corruption. Mm-hmm. So kapag inallocate po yung 5.41 billion sa LGU at 18.23 billion to government corporations, mga GOCCs, magiging susceptible po ito sa corruption. Tapos, special purpose funds po siya. Kung maaalala ninyo, kaya po kami nagre-reklamo sa mga ganyan, lump sum po yung budget allocation yan sa ating national budget, sa ating GAA, sa General Appropriations Act. Ibig sabihin po, yan talaga yung malakihan, maramihan na lump sum na budget na ipinamimigay. Mm-hmm. So, hindi po natin gusto yon kasi usually, yun po yung pinanggagalingan ng corruption. Sa budget na ito, kumbaga, saan po kaya natin na masusolusyonan po ito? Kagaya po dun sa pagbaha na talagang problema sa bansa tuwing tag-ulan po dahil napakalaking pondo nilalaan. Opo, kaya nga sinabi ko kanina, yung 779.38 billion naka-earmark, nasa DPWH, primarily flood control project po ito. Pero nakita nyo naman sa mga mahihirap, tayo yung nasa forefront ng climate calamity. Tayo yung nakakaranas ng ineffective na flood control. Tapos tayo din yung nakakaranas ng environmental destructive practices katulad ng quarrying, mining, at mga ganyan. Pero yung kumukulimbat ng pera, sinasabi na climate change money yun, di ba, yung mga naglalagay ng ganitong mga pondo, tapos hindi natin alam kung saan napupunta. Ayun, ang dapat malaman. Di ba? Oo, dapat po may transparency and accountability kaugnay dito sa climate expenditure funds. Naalala nyo po, ang sinabi sa atin, merong 255 billion of flood control, di ba, project nung SONA. Tapos ang sinabi sa atin, may 5,500 na mga proyekto na apparently hindi pala umuubra, nagstruktura ng mga ganun, hindi naman pala umuubra kasi ang tataas ng baha. So, ibig sabihin talaga, nasaan yung tinatawag na climate adaptation programs? Wala. Sayang lang yung pondo. Oo. Kaya po itong budget celebration, gusto natin talagang makita, ano ba to? Ano ba itong 23.65 billion in the form of lump sum
funds na ibibigay. Apa. So, kailangan po natin yan malaman, yung climate change-related funds. Sa inyo pong pananaw, ma'am, ano po ang dapat unahin ng paglaan ng atensyon ng ating administrasyon pagdating po doon sa climate change o expenditure po? Well, nung nakaraan nga po, yan po yung tinatanong natin sa flood control, di ba? Apparently, wala nga, di ba? Mga sira-sira yung mga pumps, bumaha pa rin ng matindi, tapos yung mga watershed, di ba? Hindi naman napangalagaan. So, bumulwak yung tubig dito hanggang sa Metro Manila, tumaas ang mga tubig, nag-swimming ang mga bata sa baha. Yan po ang nangyari. No, ibig sabihin, hindi genuinely tunay na na-address yung needs ng mga marginalized and vulnerable communities natin. Yung mga mahihirap na mamamayan pa rin talaga ang umaako ng problema na ito. Apa. Kaya ang kailangan po talaga gawin ng pamahalaan, tunay na mag-address ng mga kinakailangan na epektibo na climate change-related adaptation measures. Pag hindi po nila yung ginawa, patay tayo. Tapos yung mga environmental destructive practices, katulad nga po ng quarrying, mining, yung mga negosyo po yan kasi. Kaya hindi ginagalaw eh. Malalaking tao po ang involved. Apa. Tawa po kayo, no? Apo, Totoo ma'am, po yun, kasi diba? ma'am, diba, Mga pag may mga ganitong kalamidad, parang minsan doon lang interesado yung ilang mambabatas na paimbestigahan nga natin yan. Pero pag tapos na yung kalamidad, wala na eh. Totoo po yan. Kaya gusto po talaga natin transparent and accountable sa atin yung pamahalaan dito sa mga pinagagasta na ito. Kasi naglalagay po sila kumbaga earmarking nga nilalagay nila yan. Sasabihin nila climate-related funds. Ano yun? Ano yung climate-related funds? Gaano karami yung gagawing niyan? Ano ang mga proyekto na involved dyan? Ano ang mga nakaraan na problema natin dyan sa mga flood control projects na yan? Kasi sa dinami-dami pala ng flood control projects na yan, wala palang na-control. Kumbaga, ma'am, sayang lang inilala ang pondo. Yun ang masama doon salita gusto malaman ng taong bayan. Yes, totoo po yan. Oo, kailangan pong malaman yan. Lalo na Marcos Jr. administration ngayon. Talagang kailangan nating malaman every single centavo na inilalaan natin para dyan. Diba? Pambansang budget ito Tandaan niyo po, budget ninyo itong lahat. Tama po. At ma'am, mensahe po sa ating mga televiewer na nakikinig po ngayon. Yes, oo. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Questionin po natin itong climate change or climate pork ang tawag namin dito kasi 23.65 billion lump sum po ito na climate change expenditures na inilagay ng Marcos administration. May karapatan po tayong malaman every single issue kaugnay dun sa pagbabudget. Kasi ito rin po ay dapat mag-reflect sa atin sa baba, lalong-lalo na sa mga usapin ng mga mahihirap na mamamayan natin. Yung mga nakakaranas ng baha, yung mga nakakaranas ng gutom, yung mga nakakailangan ng tulong natin, yun talaga yung dapat i-address nung ganitong budget. Okay, salamat po Congresswoman Arlene Brosas. Ma'am, ingat po palagi. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target on Air. Yan po ang tinig mga kaibigan ni Congresswoman Arlene Brosas. Panatilihing masaya ang paglilibang, magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation.
Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa PhilReca, protektado ka. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.